katakataka na si Duterte nakapagparehistro ng 300 na armas bago siya bumaba, no? Masasabi ko rito at ang aking analisa dito, sadyang pinaghandaan ni Duterte ang kanyang pag-alis sa gobyerno. Kasi yan lang naman talaga ang pakay niya sa kanyang pag-upo. Ang magpakilala kung sino siya para siya'y sumikat, katakutan, at higit sa lahat, mapairal niya ang ugaling Ruso sa Pilipinas para walang makapang-api sa kanila. Sa tingin ko, inihahanda niya yung mga armas na yan sa mga bagay na darating sa kanilang buhay, sa paninikil ng lahat dahil sa kanilang mga kasamaan, no? Wag na tayong magtaka kung bakit siya nakapagpundar ng ganyan karaming armas. Kung saan niya kinuha ang pera. Di ba't marami tayong perang nawawala? Marami tayong perang ninakaw nung panahon na siya ang nakaupo. Di ba lahat ng magnanakaw na kasamahan nila hindi naman nakulong? At ano pa? Bakit hindi yan nakulong? Malamang na ikakanta siya kung ano ang mga pinagamitan ng pera. Sumunod. Di ba't ibinaon tayo sa isang damakmak na utang? Alam nyo, bumili ng isang armas ngayon ay napakahirap bumili dahil napakamahal. Pangalawa, aanhin mo ba yung armas na yan kung wala kang paghahandaan naman, ano? Sure na meron silang pinaghahandaan. Kaya napapaisip ako Hindi kaya isa yan sa alam din ni BBM at isa yan sa iniiwas niya sa pagpapapasok sa ICC dito. Kasi alam nyo naman yung mga koneksyon ni Duterte. Hindi matitinong tao ang kanyang koneksyon. Ang mga kontak niya ay puro masasabi nating killer. Kung may ganyan karaming armas, kung yun ang bodyguard ng anak, ilan yun? 400? Di kulang pa ng 100 para ibigay isa-isa yung 300 na armas. Alam niyo mga kapatid, yung pagtatanong ng mga matataas na tao sa ginawang yan ni Duterte, yan ikunwari lang yan para sagutin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga analisa, ng kanilang mga naiisip. Yan ay alam na rin nila yan. Hindi nga lang nila madirekta kasi mga kilalang tao sila. At pag nagsalita sila, tsak na paniniwalaan ng tao. Kaya karamihan ng mga nagtatanong dyan, karamihan ng magsasalita dyan, ay nag-aalala sa buhay nila. Kung si Kuya Percy Lapid nga nagsabi ng katotohanan, ipinapatay Isang commentator lang yon ha. Lalo na kung mga abogado na o mga matataas na ang magsasalita. Pero alam nila yan. Hindi lang kagaya nating mga simpleng mamamayan na nakakaintindi dyan. Higit sa lahat ay sila. Gusto lang nila na magtanong via social media para masagot ng taong bayan. At marinig kung anong mga sasabihin. Ako, ang analisa ko dyan, ganun. May pinaghahandaan sila na masasabing isang laban dahil sila ay tinutugis sa kanilang mga kasalanan. Yun mga kapatid. No? Okay.